Praise the Lord. Sa mga kapatid, nandito na ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. At bago na ang MR natin ngayon. Ang general title ay The Great Need for a New Revival. Pag tinagalog mo, ang matinding pangangailangan para sa isang bagong pagpapanauli. At syempre, bawat linggo merong title. So dito sa week 1, ang title natin ay Cooperating with the Lord to Bring in a New Revival that Will End This Age. So tapusin na natin itong kapanahunan na ito. Dalhin natin ang isang bagong pagpapanauli. So ang schedule natin ngayon mga kapatid ay week 1, day 1. So magbabasa na ako ang mga Bible verses natin. Habakkuk 3:2. O Jehovah, revive your work in the midst of the years. Hosea 6:2. He will enliven us after 2 days. On the third day, He will raise us up. Amen. So maganda yung Habakkuk. Sabi niya, O Jehovah, revive your work in the midst of the years. Ito ay isang panalangin. O Jehovah, panauliin mo ang iyong gawain sa gitna ng mga taon. Sa mga kapatid, bakit makailangan ng pagpapanauli? Sa aking karanasan, at maaari sa ating karanasan, yung gawain ng Panginoon sa gitna natin, may mga panahon na tumatamlay. Tumatamlay siya. May panahon na masigla. Yung panahon na masigla ang kanyang gawain, pwede natin sabihin, yan yung panahon na ang kanyang gawa ay napanauli. Minsan malakas ang pagpapanauli ng Panginoon. Bumubulusok yung gawain niya. Naalala ko, may mga kapanahunan, yung gospel preaching, naku, ang sigla, ang lakas, ang dami mga kapatid ang nakikibahagi, lalo na yung panahon ng mga door knocking, panahon ng pagsasagawa ng itinalagang daan ng Panginoon. Kasi noong panahon na yan, ang mga kapatid ay naudyukan, matinding naudyukan na lumabas at kumatok sa mga pinto. Kaya ang lakas ng gawain. Naalala ko, may mga panahon noon, sa hapon ng Lord's Day, ang daming nababaptize. Yan, masigla. Ano pa? At may mga time na yung mga conferences ang lalakas. Nakakasigla, nakaka-revive sa mga kapatid. At may mga panahon naman na parang hindi mo maramdaman yung sigla na yan. Kaya revive the work, O Lord. Panauliin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga kapanahunan. At kailangan magdala tayo ng isang gawain na kaya niyang bigyan ng katapusan ang kapanahunan na ito. Amen. So magbabasa na ako. The matter of revival is the kernel within the shell of the books of the minor prophets. Habakkuk 3:2a speaks of revival. Among God's elect, there has always been an aspiration to be revived. Although we may not realize it, such an aspiration has been within us through all the years of our Christian life. Habakkuk's prayer for revival represents the whole. God always considers His elect as a corporate body. Thus, when Habakkuk prayed for revival, we also prayed. Such a prayer is an everlasting prayer. Ibig sabihin yung ganitong prayer, isang panalangin para sa pagpapanauli ay hindi natatapos. Hindi natatapos. Ito ay palaging dinadala ng Panginoon sa gitna natin. At kung binasa mo yung aklat ng Habakkuk, mapapapanalangin ka rin. No, kung saan sinasabi, panauliin mo, Panginoon, ang iyong gawain sa gitna ng mga taon. Kapag nabasa mo ito, nagbabasa ka ng verse na ito,
hihipuin ng espiritu, ang iyong espiritu. At itong prayer na ito, magiging prayer mo rin. Kaya sinasabi sa atin dito, sa atin ng mga believer, palaging merong isang pagkahangad, aspiration na mapanauli. Hindi lamang ang gawain, tayo mismo kailangan mapanauli. Madali, minsan para sa Christian life, ang maging mahina. Ibig sabihin, pag hindi ka napapanauli, ang damdamin mo humihina ka. Humihina ka. At parang tumatanda. Parang nawawala yung sigla. Nawawala yung kasariwaan. No, nalalaos. Yan ang damdamin natin minsan. Pero salamat sa Panginoon. Bagamat meron tayo mga kapanahunan na mababa ang ating kondisyon bilang Kristiyano. Yung aspiration nasa loob natin. Ang Diyos ang naglagay niyan. Mahina ka ba ngayon? Tinatamad ka? Lalo sa panahon na tagulan, malamig ang panahon, nakakatamad, masarap matulog, humihina tayo. So, yun ang condition natin. At lahat naman naniniwala na yung Christian life naman, hindi laging mataas. No, hindi laging nandun sa ikatlong langit yan. May mga panahon sumisisid yan. Pero, sa loob mo, nandyan yung damdamin na nilagay ng Panginoon. Na gusto mo mapanauli. Halimbawa ngayon, gabi. Ito ginagawa ko ngayon, gabi to. Mamaya ipopost ko. Sa taggabi, gusto mo nang matulog. Halimbawa, ang mga bagay na nakakapagpahina sa atin, yung kaabalahan din naman natin. Nagiging abala tayo, nabubuhay tayo sa mundong ito. Material world, nga, kailangan magtrabaho, magnegosyo, nag-aalaga ng pamilya, nag-aasikaso ng maraming bagay. Lahat ng ito ay ginagawa tayong lugmok. No? At nawawala yung ating sigla. No, ganun naman yan. Pero hindi ko naman sinasabi normal yan. No, dapat hindi mangyari yan. Pero kung sakali, hindi naman talaga naiiwasan. Kaya yung damdamin mo na mapanauli ay nandiyan dyan. Tumutugma siya doon sa aklat ng Habakuk. So today's reading na ako. The main contents of the New Testament are that the triune God has an eternal economy according to His good pleasure to dispense Himself into His chosen and redeemed people in His life and in His nature, to make all of them the same as He is in life and in nature, and to make them His duplication, that they may express Him. Amen. So yung eternal economy ng Diyos, okay, laging pinapaalala sa atin, binabanggit sa atin, upang ang ating paraan, ang paraan ng ating pamumuhay bilang mananampalataya, ang paraan ng ating paglilingkod, at pagbabasa ng Biblia, lahat ng bagay, tayo ay nasasakupan na papamahalaan ng walang hanggang ekonomiya ng Diyos. Yan ang ating pamamaraan. Kung tatanungin mo ko, Brother Danny, paano ba maglingkod sa Panginoon? Maglingkod ka ayon sa ekonomiya ng Diyos. Paano ka magsalita, manalangin, magturo, lahat ng yan gawin mo ayon sa ekonomiya ng Diyos. At ito ay ang Diyos natin, ang tres unang Diyos. Okay, ito ang kanyang kaluguran. Na walang iba kundi ang ipahagi ang kanyang sarili sa kanyang mga pinili at tinubos na tao. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Isang pamamahagi. Ang tres unang Diyos dumaan sa proseso at naging ang Espiritu sa layunin na maipamahagi ang kanyang sarili tungo sa atin.
So, hindi tayo nawawala dyan. Kaya nga sa gitna natin, minsan may mga bisita na pumupunta at gusto rin naman magsalita. Gusto rin naman magsalita. Lalo na kung yung mga bisita mo ay mga pastor. Gusto nila magsalita sa gitna natin. Gusto rin nila magturo. Minsan dumating sila sa isang congregation, lahat nagsasalita. At rin sila, naudyukan na tumayo rin at magsalita. Kasi minsan ng mga tao, natural lang pag nagsasalita, parang nagpapakitang gilas. Gusto niyang magpakitang gilas. At syempre, kung dati mga nagsasalita yan, ano na yan? Kumbaga sa parang memoryado na nila kung ano yung gusto nila sabihin. Yan, alam nyo, yung mga yan, pag nagsalita, yan na rin ang sinabi nila sa mga nagdaang panahon at palagi nilang sinasabi, paulit-ulit. Pero kung ikaw ay tigmak ng mga pagtuturo ng ministeryo na ayon sa ekonomiya ng Diyos, agad makikilatis mo kakaiba. Hindi ito ayon sa ekonomiya ng Diyos. So, nasubukan nyo na ba yan? Minsan ganyan, may isang meeting, naalala ko Nagmi-meeting kami. I think, isang gathering. Bigla may isang kapatid na meron siyang kaibigan na dinala doon. At sinabi niya, magsalita din. Nung magsalita, nako, lasang-lasa na wala sa ekonomiya ng Diyos ang mga sinasabi. Amen. This corporate expression will consummate in the New Jerusalem. Thus, the New Jerusalem is simply the enlarged, the increased incarnation consummated in full. That is a fullness of the triune God for Him to express Himself in His divinity mingled with humanity. Amen. So, ang ekonomiya ng Diyos, ang pamamahagi ng Tres Unong Diyos sa kanyang mga piniling tao ay upang magbunga, magbunga siya ng isang entidad, isang organismo na sa ngayon tinatawag nating katawan ng Panginoon. Ang katawan ng Panginoon na siyang eklesiya rin ay naibunga ng pamamahagi. At pwede ko sabihin, ito ay naibunga ng isang kapanahunan, matagal na kapanahunan kung saan ang Tres Unong Diyos ay patuloy na namamahagi ng kanyang sarili tungo sa mga taong ito hanggang sila ay nagkaroon ng pagpapasukdol, naging pagpapalawak ni Kristo, naging duplication na sila ni Kristo. Sabagat ang pinamamahagi ay ang Tres Unong Diyos. Kaya ang magiging resulta at bunga nito ay isang entidad na tigmak ng Tres Unong Diyos. Puspos ng Tres Unong Diyos. Merong kapuspusan sa pamamagitan ng proseso ng pagpupuspos na humahantong sa kahayagan ng Diyos. At itong kahayagan ng Diyos na ito ay mapapasukdol pag naabot niya yung kapuspusan ng pagpapasukdol niya. Ito ang tinatawag natin maging ang bagong Jerusalem. At ito ay ang pagsasani, paghahalo ng Diyos at ng tao. Naghalo na sila. Sobrang mingled na sila. Naging isa na sila. At yan ay ang bagong Jerusalem. Kaya ang bagong Jerusalem ay binanggit sa atin sa katapusan ng Biblia. Sa huling aklat ng Biblia, ang Revelation. At sa mga huling bahagi, ibig sabihin yan, na kumpleto na yung gawain ng Panginoon. Siyempre, sa panahon na ito ay nag-go-on pa sa pamamagitan ng pamamahagi. Ito ang ating sinasabi. Ito ang ating pinaniniwalaan. Na naniniwala tayo, ang Diyos merong ekonomiya. At ang kanyang ekonomiya ay ang kanyang
kaluguran ang gusto niyang gawin. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi mo pwedeng i-switch ang Diyos mula sa kanyang ekonomiya tungo sa ibang pamamaraan. Hindi niya gagawin yan. Ikaw ang sumunod. Kaya ang kanyang gawain ay hahantong sa bagong Jerusalem. Amen. Na kung saan ang kahayagan ng divinidad, divinong kahayagan, ay magiging isang paghahalo sa pangtaong kahayagan. Magkahalo na. Sasabihin mo, ano yan? Ano ba yan? Sasabihin mo, ano yan ang bagong Jerusalem? Ano yung bagong Jerusalem? Ito yung full mingling ng divinity and humanity. Amen. In Samuel, God spoke of David's seed. And in verse 14a, he said, I will be his father, and he will be my son. Here we have something of a very great significance. The seed of David becoming the son of God. These verses clearly unveil that the seed of man, that is a son of man, can become the son of God. This implies that God's intention is to make himself man in order to make man God in life and in nature, but not in the Godhead. Such an implication is exceedingly great. Dito merong isang dakilang pagpapahiwatig. Dakila siya. At ito ay tumutukoy sa anak ni David. Siyempre, pag sinabi natin anak ni David, binhi ni David, ito ay walang iba kundi ang Panginoon. So, ang binhi ni David ay naging anak ng Diyos. Proseso yan. So, ito ay tumutukoy sa intensyon ng Diyos, ang kanyang intensyon, na gawin ang kanyang sarili na isang tao. Okay? Gawin ang tao na maging Diyos sa buhay at kalikasan. So, unang-una sa parte ng Diyos. Okay? Gusto niya na pumasok sa humanity at maging isang tao. So, yan yung kanyang desire. Dali niya ang kanyang divinity tungo sa humanity. Kaya, pag narinig mo yung term na Son of David, ito ay tumutukoy sa Panginoon bilang tao. At itong tao na ito, na walang iba kundi si Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, ay naging anak ng Diyos. Naging anak ng Diyos. So ito ay isang proseso na pinasukan ng Panginoon. So ano ba siya? Siya ay Diyos sa kawalang hanggan. At nasa kanya rin yung titulong anak ng Diyos. At nasa kanya rin yung titulong bugtong na anak ng Diyos. Siya ay Diyos. At siya meron siyang posisyon bilang ulo ng pagka-Diyos. Siya ay kumakatawan sa posisyon ng anak ng Diyos. Pag sinabi natin anak ng Diyos, ito ay ang kanyang posisyon sa loob ng tres-unong Diyos. Ang Ama, Anak at Espiritu. At pantay ang kanilang posisyon bilang isang Diyos. Pero itong anak ng Diyos, pumasok siya sa isang posisyon na siya ay naging anak ng tao. At siya ay ang anak ni David. Bakit ba ginagamit yung term na anak ni David? Upang ipakita sa atin na ang lahi ng pagiging tao ng Panginoon ay makahari. Makahari. At siya ay naging anak ng Diyos. Pagtatanungin mo ako, ito, ano bang una? Ano ang una? Anak ni David muna, bago anak ng Diyos? O anak ng Diyos muna, bago naging anak ni David? Mahirap na tanong yan. Sapagkat ganito siya.
bago siya naging tao, siya ay anak ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Okay. Pero hindi siya panganay na anak ng Diyos. Oh. At bilang isang tao, siya ay tinatawag na anak ni David. Oh. Pero papasok pa rin siya sa isang posisyon na maging anak ng Diyos. No. At yun ay ang bahagi ng kanyang humanity. Ang bahagi ng kanyang humanity. Kaya ang kakumpletuhan ng anak ni David na tao upang maging anak ng Diyos, okay, ay kailangan munang maging isang proseso sa panig ng kanyang pagiging tao. Amen. So, magbasa tayo para mas maintindihan natin ito. Amen. Eventually, the whole Bible consummate this with this matter. The New Jerusalem, the ultimate consummation of the Bible, involves God becoming man, and man becoming God in life and in nature, but not in the Godhead, and God and man being mingled together to be one entity. Kasi pag binanggit na natin yung bagong Jerusalem, ito ay tumutukoy naman sa posisyon ng tao. Na ang tao ay naging Diyos sa buhay at sa kalikasan. At ang kanyang pagiging Diyos, tao, ay kailangan mapasukdol din. Sapagkat tayo ay nag-umpisa sa pagiging tao. At tayo ay sa pamamagitan ng pagkasilang na muli, naging Diyos-tao. So hindi siya match. Ang ating pagiging tao ay parang mas malaki kaysa sa ating pagiging Diyos sa buhay at kalikasan. Mas, ibig sabihin, kulang yung esensya at elemento ng Diyos sa atin. Bagamat tayo ay Diyos-tao, pero kulang yung ating divinity. Kailangan ito ay, dumami, lumaki, magkaroon ng pagtitigmak, isang lubusang paghahalo. Upang maging tugma ang ating divinity at humanity. Kaya dahil dyan, kailangan dumaan tayo sa transformation. At ang transformation ay isang proseso sa ating buong buhay bilang isang Kristiyano. Hindi pwedeng overnight lang yan. Yan ay buong buhay mo isasagawa. Transformation. Pag tinanong mo ko, Brother Danny, ano ba ang nangyayari sa buhay ko ngayon? Ito, naisilang kang muli at ikaw ay dumadaan sa proseso ng transformation. Yan ay ang metabolikong pagbabago na dinadala sa atin ng Diyos ngayon upang maabot natin ang ating kasukdulan at maging tugma sa bagong Jerusalem. Kaya yan ang proseso natin ngayon. Amen. In God's romance na to, He desires to be one with men. He carried this out by becoming the same as man. God, because of His heart's desire, became a man in incarnation, and He contacted man by the way of romance. Before God opened up in the New Testament what was on His heart, both angels and men did not know what God was doing. Tama naman. So, ibig sabihin, mayroong isang nakatagong bagay sa puso ng Panginoon. No? At ito ay ang kanyang kaluguran. Okay. Kasi hindi ko alam kung narinig na ninyo yung God's romance. Napaka-strange nitong term na ito. Kaya, maraming believer hanggang ngayon hindi nila ito ginagamit. No, ang God's romance ay ang kagustuhan ng Diyos. Okay, na maging asawang lalaki sa mga tao. So yan ang kanyang kagustuhan. Nilalang niya ang tao. Ang tao ay creation, isang nilikha. At isipin mo na itong naglikha, gusto niyang mapangasawa yung kanyang nilikha. Yan, diretso yan. Ang Diyos na manlilikha
ay gustong maging asawa. Gusto niya maging asawa siya ng kanyang nilikha na tao. At walang nakakaintindi, walang nakakaalam nitong bagay na ito na nasa puso ng Diyos. Maski marami mga Kristiyano ngayon, hindi nila alam na may ganyang intention ng Diyos. No? At itong intention na ito, tinatawag natin God's romance. At para maisagawa ng Diyos ito, siya mismo ay nagkatawang tao. Sapagkat hindi tugma, di ba? Diyos, magiging asawa mo ang tao na nilikha mo, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Diyos ka eh. Kami tao. Paano tayo magiging mag-asawa? Kaya ang Diyos, gumawa siya ng isang matinding hakbang. Yan ay ang kanyang pagkakatawang tao upang maabot niya ang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So tama naman yung konsepto na yan, na ang Diyos ay nagkatawang tao. At yan ay isang katotohanan na makikita natin sa loob ng Biblia. Pero madalas, ang isang konseptong mas malakas sa atin, kaya siya nagkatawang tao upang maging manunubos siya ng tao. Tama din naman yan. Na kung hindi siya nagkatawang tao, hindi siya pwedeng maging redeemer, savior, tagapagligtas. Sapagat ang paraan ng pagliligtas, mga kapatid, ay ang pagdanak ng dugo ng manliligtas. Kailangan niya mamatay para sa atin. Kaya siya ay nagkatawang tao. At kung ang pagsasakatawang tao ng Panginoon ay para lang sa kaligtasan natin, kulang ang iyong kaalaman. Kulang. Ang kanyang pagsasakatawang tao ay upang isagawa ang kanyang intensyon na maging isang asawang lalaki siya. No? Maging isang kasintahang lalaki siya para sa kanyang magiging asawa. Hindi kasi pwede na maging mag-asawa ang tao sa hindi tao. Di ba? Katulad natin. Pag sinabi mong may asawa ka na, naintindihan ko ang asawa mo ay tao kasi tao ka. Okay. So, ganun din ang divine romance. Kaya kailangan intindihin natin, Panginoon, ikaw ay nagkatawang tao upang matamu mo ang iyong kasintahang babae na tao rin at kalaunan maging asawang lalaki ka ng iyong kasintahang babae na tao rin. So, yan yung konsepto dito. Yan yung divine romance. Amen. Amen. Okay. They did not realize that their God was becoming a husband to marry a wife. This husband was divine, and the wife was going to marry was human. So, paano mangyayari yan? Na yung asawang lalaki ay Diyos, divine, at yung kanyang mapapangasawa ay isang tao. Paano mangyayari yan? Siyempre, sa panig ng Diyos, kailangan muna niyang maging tao at pasukdulin yung kanyang pagiging tao. Kailangan iproseso niya yan ng gusto. Makumpleto niya yung kanyang humanity. At sa panig naman natin, tayo ay tao. Okay, na tumanggap ng kalikasan ng Diyos sa ating buhay at nagkaroon ng buhay ng Diyos sa ating kalikasan, na ating naging buhay at kalikasan din. Pero kailangan kumpletohin din yan. Sapagat ang divinity natanggap natin sa ating espiritu. Pero meron pa tayong kaluluwa. Meron tayong katawan. Kailangan makumpleto ang proseso ng divinity, hindi lang sa ating pantaong espiritu, kundi sa ating buong katauhan. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Kaya,
itong pagsasagawa ng mga bagay na binabanggit natin. Hindi ito maisasagawa ng isang iglap. Maging sa panig ng Panginoon, nagkaroon ng isang proseso yan. Para siya ay maging ganap na kwalipikado bilang isang kasintahang lalaki at asawang lalaki sa kanyang partner. Pero pwede kong sabihin, sa panig ng Panginoon, kumpleto na yan. Kumpleto na. Sa panig natin, hindi pa. Kaya hindi pa maganap yung kasalan. Amen. Although God became a lowly man, His intention was to bring His humanity up to the level of His divinity. So maganda itong pagkasabi nito. Naging tao na siya, pero meron pa rin siyang intention na yung kanyang humanity, dalhin niya sa level ng divinity. Ibig sabihin, nung siya ay nagkatawang tao, hindi pa rin umabot na yung kanyang bahaging bilang isang tao, hindi pa rin umabot sa level ng divinity. Hindi pa siya ganap na anak ng Diyos. Yun ang level. No? Kailangan magsagawa pa siya. Okay. So, through the divine power in the spirits of holiness, Jesus' humanity was uplifted into the divine sonship, into divinity. By this, He was born of God, not as God's only begotten Son, but as God's firstborn Son, which indicates that many sons would follow. Today, our Christ is God in the divine sense, and man in the human sense. He is a God-man. So, ginagamit natin yung term na God-man, na ang ibig sabihin, Diyos-tao. Okay? At ang unang God-man ay ang Panginoong Jesus mismo. Siya ang Diyos-tao. Siya ang una at siya yung nagkaroon ng title mula sa pagiging bugtong na anak ng Diyos ay naging panganay na anak ng Diyos. At dahil naging panganay na anak ng Diyos siya, nagkaroon na marami mga anak ng Diyos na sumusunod ngayon sa Kanya. Ang ibig sabihin ng sumusunod, pinoproseso upang maging katulad niya sa buhay at kalikasan. Gawin silang ayon sa wangis ng panganay na anak. At tayong lahat ay dumadaan ngayon dito sa pagwawangis na ito, na isinasagawa sa pamamagitan ng proseso ng transformation. Kaya ang daan natin, hindi ito daan ng self-improvement. Hindi natin pinapabuti ang sarili natin para maging mabuting tao tayo. Hindi. Kinukumpleto natin yung ating pagiging Diyos-tao upang tayo ay maging tugma sa panganay na anak ng Diyos at sa ganun, makonsummate din yung kasintahang babae. So yung prosesong ito, mga kapatid, hindi madaling gawin. Isang proseso na dinadaanan natin na kung saan ang Panginoon ay nadaanan na niya at siya ay napasukdol na bilang panganay na anak ng Diyos. So yun yung term ngayon. So ano si Kristo ngayon? Siya ang panganay na anak ng Diyos. No? Pero bago niya nagawa yan, hindi sapat yung kanyang pagkakatawang tao. No? Ang sinasabi rito, ginamit pa rin yung espiritu ng kabanalan. Upang ang bahagi ng pagiging tao ng Panginoon ay ma-uplift, maitaas tungo sa divine sonship. Kasi madalas sa Biblia, ginagamit yung term na siya ay anak ng tao. Ang ibig sabihin ng anak ng tao, yan ay tumutukoy sa kanyang humanity bilang anak ng tao. No, dapat yung anak ng tao ay maging anak din ng Diyos. No, kaya siya bilang anak ng tao, ang kanyang pagiging anak ng Diyos, yung kanyang divinity lang, hindi yung kanyang humanity.
Okay, subalit sa panahon ng kanyang proseso, no, at ito ay naganap sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, yung kanyang humanity na proseso para maging anak ng Diyos. No, kaya nung siya ay nabuhay na muli, di ba, nagkaroon ng declaration yung Ama. No, sabi niya, sa araw na ito, isinilang kita. Sino nagsilang? Ang Diyos. Ano ang Diyos? Divine. Ano ang kanya sinilang? Divine. Ano yung naging divine? Yun yung humanity ng Panginoon. At yan ay naisagawa nang siya ay nabuhay na muli. So, nung nabuhay na muli ang Panginoon, wow! Kompleto siyang anak ng Diyos. No? Sa kanyang divinity, siya ang anak ng Diyos. At ang kanyang humanity, okay, ay naproseso, napataas, na sonize, at naging divinity rin. So pag sinabi nating panganay na anak ng Diyos, ito ay binubuo ng dalawang kalikasan. Divinity, humanity. At pag sinabi nating anak ng Diyos, ang kanyang divinity ay anak ng Diyos, ang kanyang humanity ay anak din ng Diyos. No? At kompletong naganap ito pagkatapos siyang mabuhay na muli. Hallelujah! Amen! At tayo naman, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo ay naisilang na muli. Ano ang naisilang na muli? Ang ating espiritu. Tumanggap ng buhay at kalikasan. At tayo ay naging Diyos-tao. Pero hindi pa rin kumpleto ang ating pagiging Diyos-tao. Kaya gagawa ang Diyos sa atin at transformahin niya tayo. Babaguhin niya tayo upang maging ganap ang ating pagiging Diyos-tao. At ang prosesong ito ay tinatawag na transformation. Merong mga kapatid, mabilis matransform. Merong mga iba, may kabagalan ang kanilang transformation. Kaya depende yan sa pamamahagi ng buhay na natatanggap natin. Lalo na kung hindi ka nare-revive araw-araw. Kaya itong ginagamit natin material, tinatawag nating Holy Word for Morning Revival. Ito ang tutulong sa atin upang tayo ay ganap na matransforma at maging match bagay sa ating darating na kasintahang lalaki na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At sa kanyang pagdating, syempre, magaganap yung kasalan. At yung ikakasal, ito yung ready na. Ready na sila. Pero ang nakakalungkot, hindi lahat ready. Pero, naghanda rin siya ng 1,000 taon upang yung mga hindi na ihanda ngayon ay maihanda pagkaraan ng 1,000 taon. Kaya ang bagong Jerusalem ay kasintahang babae ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat na ang pinili at natubos, okay, ay papasok sa isang kasukdulan na tinatawag na bagong Jerusalem. Ang Panginoon, ang universal husband, ang New Jerusalem, ang universal wife, no? At ang ating hantungan, no, ay ang makasama ang Panginoon sa isang married life. At yan ay sa darating na walang hanggan. Amen. This God-man is the bridegroom in the divine universal romance. But his counterpart, being merely human, still does not match him. Hindi pa siya match. Amen. A human without a divine source cannot be the counterpart of the God-man. So, hindi pa pwede. Therefore, God regenerated his human elect. Regeneration is to put divinity into humanity, to uplift humanity to the standard of divinity. However, regeneration does not complete the process. Kulang yan.
Oo, regenerated ka na, pero kulang yan. Hindi pa kompleto ang proseso. In order to uplift our entire being, God first has to regenerate our spirit. So, tama yung sinasabi natin kanina. And then, transform our soul. So, ang transformation ay transformation of the soul. Ang kaluluwa natin, ang pinakamatigas na bahagi, no, ng ating katauhan. Kailangan itong dumaan sa transformation. Kaya maraming bagay na involved sa transformation. Kung minsan involved din yung mga prosesong dinaanan ni Job. Ang tinatawag nating stripping, consuming, okay, demolishing, paggigiba, inaalis, merong ginigiba, merong tinutupok. At siyempre, ang mahalaga dyan, yung pamamahagi. Minsan, di ka bukas eh. Ang daming bagay sa buhay mo na kailangan tanggalin pa ni Lord upang matransforma ka. Diba? Kung minsan, mahal mo sa libutan, hindi ka matransforma. Kaya kailangan pa ng pagtatalop, paggigiba sa buhay natin. Kaya yan yung proseso ng transformation. Kailangan din ng cooperation natin. Particularly, araw-araw, kailangan tayo ma-revive, mapanauli. Amen. Christ is divine and human, and His transformed lover is human and divine. Amen. They are of the same life in life and nature, perfectly matching each other. Pero huwag tayong mag-alala. Dadating yung kapanahunan na tayo ay makukumpleto bilang isang Diyos tao. Amen. At babalik ang Panginoon. Magkakaroon ng kasalan. At ito ay ang tinatawag na kasalan ng Kordero. Dapat nandun ka. Kaya mga kapatid, itong MR natin, palaging nag-uudyok na sumulong tayo. Lumago tayo sa buhay. Mapabago tayo. At higit sa lahat, makumpleto ang transformation sa buhay natin. Salamat, Panginoon. Kumpletohin mo ang iyong gawaing pagtatransforma sa buhay namin. Araw-araw, ma-revive kami, maging bukas sa iyo, at araw-araw, matanggap namin ang dibinong pamamahagi tungo sa amin upang patuloy na maisagawa itong prosesong ito. Unti-unti, araw-araw, Panginoon, ang iyong sarili ay naibabahagi sa amin. Salamat, Panginoon.